Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mega love shoutout and welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment down below. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. Mahilig ka ba sa luya? Samahan niyo ako, alamin natin kung ano ang mga benepisyo ng luya. Ang luya ay may tulong para sa masakit at pagod na kalamnan. Ang luya ay mabisa sa pamamaga tulad ng pain relievers. Sa pag-aaral ng mga pasyenteng may arthritis sa tuhod, ang katas ng purong luya ay makakabawas ng paninigas at sakit ng 40%. Ang salabat ay maganda rin para sa pagduduwal, mabilis na nagpapagaling at pag-aalaga sa busis. Subukan ninyong uminom ng isang tasa ng mainit na salabat pagkagising sa umaga at sa bandang hapon. Ayon kay Dr. Rafael Castillo, hindi lang ito pampaganda ng boses dahil marami pa itong benepisyo. Pinagaganda ang takbo ng dugo. Nakatutulong itong gumanda ang sirkulasyon ng dugo, lalo na sa may high blood pressure at mataas ang cholesterol. Nakatutulong din ito para linisin ang daanan ng dugo. Nagpapalakas ng immune system. May taglay itong gingerols at gingerdols na nakakatulong labanan ang mga virus at bakterya at palakasin ang resistensya. Tumutulong din itong labanan ang cancer cells. Nag-aalis ng mga sakit at hirap dulot ng menstruation o dysmenorrhea. Nagbabawas ng pamamaga. Nakatutulong para bawasan ang arthritis at pananakit ng ibang parte ng katawan. Para sa stress, nagdadala ng ngiti sa labi dahil nagtataboy ito ng stress. Nakatutulong ito na makalma ang ating nerves. Nag-aayos ng panunaw at pag-absorb ng sustansya mula sa ating pagkain. Nakakatulong na ma-improve ang memory at ibang function ng utak. Sa vlog na ito, alamin natin ang benepisyo ng loya o ginger sa kalusugan. Narito ang mga health benefits na maaari mong makuha sa loya. Huwag maliitin ang dilaw ng halamang gamot na ito. Alamin rito ang mga benepisyo ng loya sa katawan at iyong kalusugan. Ang loya ay ang isa sa pinakamasarap at pinakamasustansyang panlasa. Isa itong namumulaklak na halaman na nagmula sa bansang China. Halos katulad ito ng turmeric, cardamom at galangal sa itsura at sa lasa. Kilala itong natural na halamang gamot na ginagamit na noong unang pang panahon. Nakakatulong ito umano sa digestion, na sea panlaban sa trangkaso, sa sipon at marami pang iba. Isa rin ito sa hindi nawawalang sangkap sa mga lutong Pinoy dahil sa kakaibang lasa at amoy nito na nagbibigay gana sa pagkain. Maaring gamitin ito ng fresh, dried, powdered, oil o kaya naman ay juice. Makikita rin ito minsan sa mga frozen foods o kaya naman ay sa mga produkto ng cosmetics. Kabilang yun ang loya sa mga ginger variety family, kung saan kabilang rin ang turmeric, cardamom at ang galangal. Ang rhizome na nasa bandang bahagi ng stem o ugat ng loya ay kadalasang ginagamit bilang spicy. Ayon sa mga pag-aaral, ang loya rin ay ang anti-inflammatory at antioxidant properties. Nakakatulong din umano ito upang mabawasan ang oxidative stress na resulta sa sobrang free radicals sa katawan ng isang tao. Aalamin pa natin ngayon ang iba pang benepisyo ng loya sa ating katawan. Pero bago ang lahat, dapat tandaan na ang home remedies gaya ng pag-inom o pagkain ng loya ay hindi maaring ipalit sa mga gamot kapag may sakit. Mas mahalaga pa rin na kumonsulta sa isang doktor at sundin ang kaniyang payo at resita. Mga benepisyo ng loya sa katawan. Ang loya ay nagtataglay ng substance na kung tawagin ay gingerol na may taglay na powerful medicinal properties. Ang amoy at lasa ng loya ay nagmumula sa natural oils nito at ang isa sa mga ito ay tinatawag na gingerol. Ito rin ang main bioactive compound sa loya na may taglay ng powerful medicinal properties.
tulad ng anti-inflammatory at antioxidant properties na kailangan ng ating katawan. Ang luya ay may tuturing na maraming benepisyo sa katawan ng tao dahil sa taglay nitong sustansya. Epektibong gamot ito sa mga nosy o nagduduwal gaya ng morning sickness sa mga buntis. Ayon sa pag-aaral, ang 1 or 1.5 grams ng loya ay nakakatulong para makaiwas sa iba pang uri ng nosy o pagduduwal. Kabilang na rito ang seasickness, chemotherapy-related nosy na dulot ng surgery at morning sickness na mga buntis. Bagamat ito rin ay isang natural na halamang gamot, ipinapayo na makipag-usap muna sa iyong doktor bago magpakonsumo ng malaking halaga ng loya kapag buntis. Sapagkat sa paniniwala ng ilan, ang sobrang pagkonsumo ng loya ay maaaring magdulot ng miscarriage o pagkalaglag ng sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. Nakatutulong ito para maibsan ang pamamaga at pananakit ng muscles. Isang pag-aaral naman ang nagsabing ang 2 grams ng loya ay isang araw sa loob ng 11 days ay nakakatulong para maibsan ang muscle pain. Hindi man ito nadudulot ng mabilisang epekto, nakakatulong naman ito para mabawasan ang pamamaga ng muscle, lalo na ang dulot ng pag-ehersisyo. Ang inflammatory effect ng loya ay nakakatulong din para sa mga may osteoarthritis. May isang pag-aaral ang nagsabing ang isang luya ay sa mga benepisyo nito kapag ihalo sa mastic, sesame oil at cinnamon ay epektibong pampawala ng sakit at stiffness na dulot ng osteoarthritis kapag ipinapahid sa balat. Ang luya ay may powerful anti-diabetic properties. Ang isa pang kahangang luya, pinipits ay ang pagbababa nito ng blood sugar level sa katawan na nagpapababa rin sa tsansa na magkaroon ng heart disease ang isang tao. Ayon niya sa isang pag-aaralang 2015 study, ang 2 grams of loya isang araw ay nagpapababa ng blood sugar hanggang 12%. Nagagamot din ng loya ang chronic indigestion at iba pang sakit sa tiyan. Ang chronic indigestion ay ang pabalik-balik sa sakit ng gawing itaas ng bahagi ng tiyan. Ito ay dahil umano sa mabagal na pagtunaw ng pagkain na nagdudulot ng mabagal o delayed na pagdumi. Sa isang pag-aaral na isinasagawa sa 24 na malulusog na individual, natuklasan ang 1.2 grams ng ginger powder bago ang kumain ay nakakapagpabilis ng digestion at pagdumi ng 50%. Samantala, ang pagkain ng ginger soup naman ay nakakapagpabilis ng digestion o pagdumi mula 16 to 12 na minuto. Mahusay rin ang luya bilang pain reliever para sa mga dysmenorrhea. Kung ikaw ay nakakaranas ng dysmenorrhea, ay maaari mong subukan ang pag-inom ng luya o pagkain ng luya dahil nakakatulong ito upang mawala ang pananakit ng puson dulot ng regla o menstruation. Sa 1 gram ng ginger powder kada isang araw, sa unang 3 araw ng regla ay maaaring makapagpabawas ng sakit ng dulot ng dysmenorrhea. Tulad ng epekto, magagawa ng mefenamic acid at ibuprofen ayon sa isang pag-aaral. Binababa rin ng loya ang cholesterol level ng katawan. Sa isang 45-day study, sa 85 na taong may high cholesterol, natuklasan na ang 3 grams ng ginger powder ay nagdudulot ng significant reduction ng cholesterol, marker o pagbaba ng cholesterol sa katawan ng tao. Sinusuportahan ito ng isa pang pag-aaral hypothyroid rats na kung saan natuklasan na ang ginger extract ay nagpapababa ng LDL cholesterol tulad ng nagagawa ng gamot na atorvastatin. Ang luya ay may taglay na substance na nakakatulong para makaiwas sa sakit ng cancer. Sa pag-inom ng luya o pagkain nito ay mabisa rin para maiwasan ang pagkaroon ng cancer.
Ang ginger extract din ay itinuturing na alternative treatment para sa mga uncontrollable growth ng mga abnormal cells sa katawan. Sa isang pag-aaral na ginagawa sa 30 individuals, nakikita ang 2 grams ng ginger extract kada araw ay nakakabawas ng pro-inflammatory signaling molecules sa ating colon. Nagtataglay rin ang luya ng 6 gingerol substance na may anti-cancer properties na maaaring panlaban sa pancreatic cancer, breast cancer, at ovarian cancer. Nai-improve din ng luya ang brain function at pinoprotektahan ito laban sa Alzheimer disease. Ayon sa mga pag-aaral, ang antioxidant at bioactive compounds na may taglay ng luya ay pinipigilan ang inflammatory responses na nagaganap sa utak. Ito ang pinapaniwalaang dahilan ng pagkakaroon ng Alzheimer disease at age-related brain function decline. Sa isang pag-aaral rin na ginagawa sa 60 middle-aged women, ang nagsasabing ang ginger extract ay nakakapagpaganda ng brain function sa pamamagitan nito ng pag-improve ng reaction time at working memory nito. Maiiwasan rin nito ang pagiging makakalimutin. Mahusay sa panlaban din sa infeksyon ang luya. Ang active ingredients ng luya na gingerol ay mabuting panlaban din sa mga infeksyon kapag pinipigilan nito ang pagdami ng iba't ibang uri ng bakterya. Pinaka-epektibo ito bilang panlaban sa mga oral bacteria, lalo na sa may mga kaugnayan sa mga inflammatory disease, sa gums gaya ng gingivitis at periodontitis. Ang first ginger din ay mahusay na panlaban sa RSV virus na nagdudulot ng respiratory infection. Nakakatulong din ito sa sakit sa lalamunan. Mahusay rin ang luya bilang home remedy para sa mga masakit ng lalamunan. Sa pag-inom ng salabat o ginger tea kapag masakit ng lalamunan, natutulungan ito maibsan ang sakit. Maaaring makakatulong para pumapaya. Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang luya ay nakakatulong para ma-reduce ang body weight ng isang tao, lalo na ang kanyang waist, at hip ratio. Nakakatulong ito para sa mga taong overweight o nakakaranas ng obesity. Ginger tea para sa ubo. Ayon sa mga healthline, ang luya ay nakakatulong para maibsan ang ubo at pananakit ng lalamunan. Nare-relax kasi nito ang airways o daluyan ng hangin sa ating lalamunan. Thanks for watching, guys. I hope you like it. God bless and God's love you. See you in my next video. And I'll always love you. Deep inside this heart of